Lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan, upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawang araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Binigyang kapanatagan ng Diyos si Moises sa pamamagitan ng kanyang presensya
kahit pa sila'y patuloy pang naglalakbay sa disyerto. Ito'y patunay na sila'y bayang hinirang at minamahal ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, mula sa Rephidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang Sinai at nagkumpo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egyptyo, at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupo. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pagkikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
hinihikayat ni San Pablo ang mga sinaunang Kristiyano sa Roma na manatiling matatag sa kanilang pananalig kay Kristo. Ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay ang siyang nagdala sa atin sa kaligtasan at tanda ng kanyang pag-ibig. Ito ang marapat nating panghawakan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tagalog. Mga kapatid, nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Mahirap mangyari, ialay muna ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuloy. Bagaman, maaaring may mga nais na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan at ngayon napawalang-sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lalo na tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dahil tayo ng mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayo mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya, tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ng Kristo. Hindi lamang ito, magdadalas tayo magpupuli sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos ng mga kaibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang pananasal, manalig sa balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabang siya sa kanila sapagkat sila'y nito at pupaypay, parang mga tumpang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kaunti ang manggaan. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan ang mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome,
si Tomas at si Mateo ng Publicano, si Santiago anak ng Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkano kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon at buhay rin. Buhay baba ang mga miyembro ng Daliging Tabernacle. Salamat sa Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Bumabalik na nga tayo sa mga karaniwang panahon. We are going back to the ordinary days, ordinary Sundays of the liturgical year. Pero sabi ko nga lang, yung paalala, hindi dahil ordinary, ibig sabihin ay hindi na mahalaga. Kahit na ordinary days pang tinatawag, ordinary Sundays, ang mga linggong ito ay mahalaga. Kaya kailangan natin pinupuntahan upang tayo ay magsimba, upang tayo ay makapagdiin na muli sa ating Panginoon, upang siya ay makatagpo natin sa mga salita at sa ating Eukaristiyang tatanggapin. Ngayong linggong ito, ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa. Tayong lahat ay mga misyonero. Sabihin nyo nga, misyonero. Misyonero. Tanong nyo yung katabi mo, misyonero ka ba? Misyonero ka ba? Pag sinabi natin misyonero, ang iniisip natin, sila father lang, misyonero, sila sisters lang ang misyonero. Pag sinabing misyonero, mga paring madre lang ang mga misyonero. At iniisip natin, pag misyonero, pupunta ibang bansa, pupunta sa malayo. Bagaman ito ay totoo, ano po? Bahagi ng pagiging misyonero ang pagpunta minsan sa ibang bansa, pero hindi lang yun ang ibig sabihin ng pagiging misyonero. Hindi lang kami mga pari at mga madre ang mga misyonero at misyonera. Bawat binyagang Kristiyano ay tinatawag ni Jesus upang mag-misyon. Ano ang misyon? Nasabihin sa bayan na parating na ang kanyang kaharian. At ano ang palatandaan na ang kaharian ng Diyos ay nariyan na? Simple lamang, pag-ibig. Bawat isang binyagang Kristiyano ay tinatawag, ipinapadala ni Jesus upang ipangaral ang pag-ibig. Hindi kayo tinatawag ni Jesus upang makipagdebate sa ibang relihiyon. Hindi kayo tinatawag ni Jesus para mag-memorize ng maraming Bible verse. Kayo tinatawag ni Jesus at ipinapadala upang kayo ang magpatunay sa pamamagitan ng inyong pananalita, ng inyong pagkilos at ng inyong pamumuhay ng katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Sabi ng kanta, I wanna know what love is. I want you to show me. Sabi ng kanta, di ba? Gusto kong malaman ko ng pag-ibig. Kita-kita mo sa akin. What is love? Pag sinasabi natin pag-ibig, ang iisip lang natin yung love story ng mga artista. Tapos inaabangan natin, kailan kaya sila maghihiwala? At kaya ang balita doon sa mga dating magjowa sa showbiz, ngayon, hiwalay na. Ano ba ang pag-ibig na sinasabi? Binibigyan tayo ng mga pagbasa sa araw na ito, sa linggong ito, na mga tangian ng pag-ibig ng Diyos na dapat natin ipinapangaral, na dapat natin dinadala, hindi lamang sa labas ng bansa, kundi sa ating pamilya, sa ating community dito sa Daliging Tabernacle, sa mga lugar na ating pinagtatrabahuhan. Ano ba ang mga katangian ng pag-ibig na ito na dapat sa Panginoon na dinadala natin sa ating kapwa? Unang-una na, sabi sa Ebanghelyo,
Si Jesus, nung nakita niya ang mga tao, siya ay nahabag. Ang tunay na pag-ibig ay sensitive sa pangangailangan ng ibang tao. Ang tunay na pag-ibig, nararamdaman niya kapag may mali, kapag may kulang. O diba sa mga magulang, pag umuwi ang anak ninyo isang araw, at hindi siya kumikibo, nasa isang tabla, ano ang lagi niyong tanong? Okay ka lang ba? Diba? Kamusta ang naging araw mo? Bakit? Nararamdaman mo may mali. Si Jesus, naramdaman niya, nung nakita niya ang mga tao, may mali, may kulang. Bakit? Parang sila yung mga lito, parang sila yung pagod na pagod. Nakakaramdam ang tunay na umiibig sa pinagdaraanan ng kanyang mga iniibig. Kagaya nga ng example sa magulang, dito sa ating community, nararamdaman natin may mali, may kulang. Parang may problema si brother. Parang may problema si sister. Bakit? Kasi magkakaugnay ang ating mga puso. Binubuklan tayo ng pag-ibig na parang nararamdaman na natin may mali, may kulang kapag ang isa ay biglang dumating dito at nakasimangot. Alam natin, may problema siguro si sister o si brother. Di ba? Ang tunay na pag-ibig sensitive sa pinagdadaanan ng ibang tao. Siguro sa ating mga pinagtatrabahuhan, may mga nakakasama tayo na lagi ng tahimik. Kahit nakausapin mo siya, laging malayo ang tingin. Parang ang kanyang isip ay lumalaw nila sa karagatan. Alam natin, diba? Nararamdaman natin, may mali, may kulang. Sa ating community, sa lahat ng lugar na ating pupuntahan, tatandaan natin ang pag-ibig, alam niya, sensitive siya sa mga pinagdaraanan ng ibang tao. At kapag kayo ay nangamusta na, doon yung maririnig at mararamdaman ng inyong kapwa, may care pala siya sa akin. May concern pala siya sa akin. Ang tunay na umiibig ay may concern para sa ibang tao. Sabi nga nila, ang kalaban daw ng pag-ibig ay hindi galit. Anong kalaban ng pag-ibig? Yung walang pakialam. May mga kilala ba kayong gano'n? Wapakels? May mga kilala ba kayong gano'n? Kahit na anong pinagdaraanan ng kanyang kapwa, wala siyang pakialam. Basta kumuloy ang buhay ko, basta masaya lang ako. Wala akong pakialam sa iyo. Pag nagsimula na tayo makaramdam na wala tayong pakialam sa pinagdaraanan ng ating kapwa, alam natin, nagkukunti, nagkukulang na yung pag-ibig sa ating mga puso. Dahil ang palatandaan ng tunay na umiibig unang-una ay may pakialam, sensitibo sa pinagdaraanan ng kanyang kapwa. Pangalawa, ang tunay na pag-ibig ay mapagpalaya. Mapagpalaya. Kailan na? June 12, di ba? Ipinagdiwag natin ang araw ng mga araw ng kalayaan. Araw ng mga pinalaya kahit ayaw pa nila. Araw ng mga nagpalaya. No? Araw ng kalayaan. Ang tunay na pag-ibig ay mapagpalaya. Ano bang ibig sabihin ito? Narinig natin sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Pinaalala ni Yahweh kay Moises, natatandaan ninyo, pinalaya ko kayo mula sa Ehipto. Pinalaya ko kayo mula sa mga bagay na nagpapahirap sa inyo, sa mga bagay na nakakasakit sa inyo, sa mga bagay na nagdadala sa inyo ng pait, ng luha at ng dalamhati. Ang Panginoon, dahil mahal na tayo, gusto niya malaya tayo sa anumang bagay na nagbibigay sa atin ng kabigatan. Ang tanong, tayo ba ito, mga mapagpalaya? O tayo ba ang nagbibigay ng ikabibigat ng loob sa ating kapwa, sa bahay, sa ating pamilya, sa ating pamilya nararamdaman na pag nakita nila tayo, parang gumagaan ang kanilang pakiramdam, gumaganda ang buhay. O kapag nakikita nila tayo naririnig, para bang wala ng ibang dala ang tao ito kundi dilim.
Malalim pala, Kristo, eto na naman ito. Paano pa ba ito dumating? Bibigat lang ang buhay ko, no? Dapat ang pag-ibig ay mapagpalaya. Diyos ko, nagtatawa na, pinakabahan na naman ako. Nagtatawa lang kayo, no? Ano bang ibig sabihin na mapagpalaya? Tandaan niyo sa mga magkakaibigan, dapat pinapalaya niyo ang isa't isa mula sa kanilang mga maling ginagawa. Kapag alam niyo mali ang ginagawa ng kaibigan niyo, huwag mong puponsintihin. Dapat palayain mo siya mula sa kadiliman ng kanyang maling ginagawa. Ikaw ang magsasabi sa kanya, kapatid, parang naniligaw ka na ng landas. Kapatid, parang mali ang daang tinatahak mo. Gusto mo, samahan kita, bumalik tayo sa tamang landas? Hindi yung alam mo nang may maling ginagawa, sasabihin mo pa, okay lang yan, kung saan ka masaya, suportahan ka. Mga konsentidor. Ang tunay na umiibig ay nagpapalaya, mapagpalaya. Diba sa mga anak ninyo, kapag alam mo may maling ginagawa yung anak ninyo, ano gagawin nyo? Itatama para lumaya siya mula doon sa bagay na pwedeng magdala sa kanya ng kapahamakan. Ang Panginoon, pinalaya niya ang bayang Israel mula sa kahirapan. Kasi mahal niya ang bayang Israel. Sana ganun din tayo, no? Yung ating pag-ibig ay nagpapalaya mula sa anumang mga bagay na nagdadala ng bighati, luha at sakit sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay. Pangatlong katangian ng pag-ibig na dapat natin dinadala sa ating kapwa ay yung sinasabi ng ikalawang pagbasa. Mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga, wala nakinig. Sa mga taga, Roma, taga sa atin pala. Itong sulat pala ito ay para sa mga Kristiyano dito sa Roma. No? Ano ang sabi ni Apostol San Pablo? Si Jesus namatay para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Ano ang katangian ng pag-ibig na ito? Unconditional. Unconditional love. Kasi karamihan sa atin, ang ating pag-ibig ay may kondisyon. Mamahalin kita kapag. Diba? Mamahalin kita kapag ganito ka. Mamahalin kita kapag malaki na ang pera mo sa bangko. Mamahalin kita kapag may nalipatayin man ng malaking bahay. Mamahalin kita kapag pareho tayo ng mga gusto sa buhay. Nakita natin ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, yung mga makasalanan, minahal niya na, namatay siya para sa kanila. Kahit na alam ng Panginoong Jesus na itong mga ito, may posibilidad na hindi siya mahalin. Ang tunay na pag-ibig ay unconditional, walang kondisyon. Kahit na minsan alam natin, hindi tayo mamahalin pabalik, mamahalin pa rin natin. Gagawin pa rin natin ng mabuti. Yung mga amo natin, kahit na alam natin, hindi niya na tayo papamanahan ng mga bahay at ng mga kotse, mamahalin pa rin natin. Hindi yung kapag alam natin, wala namang pamana sa akin ito, mahal kita. Ang tunay na pag-ibig, unconditional. Hindi kailangan may kapalit. Hindi kailangan na susunod sa kung anong pamantayan na gusto natin. Ang tunay na pag-ibig ay binibigay kahit sa mga tao hindi karapat-dapat. Tanungin niyo ang sarili niyo, karapat-dapat ba ako sa pag-ibig ng Diyos? Sino dito karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos? Sa babae? Tayong lahat. Pero bakit? Dahil ba mabalik tayo? Dahil ba magaling tayo? Sa totoo lang po, mahal na tayo, period. Mahal na tayo, hindi dahil sinabi niya na dahil magaling ka, dahil masipag ka, dahil magaling na mga hindi. Mahal na tayo, period. Walang kondisyon. At alam ng Panginoon, yung pagmamahal na binibigay niya sa atin, pwede hindi natin maibalik. Mas malamang sa malamang pa nga, maraming pagkakataon
kabila noon, minahal niya pa rin tayo. Because love, to be real, should be unconditional. Sino rito ang may 50 euro? Pwede pong pahiram? Hindi ko iuwi. Hindi ko iuwi. Pahiram na. Piki yan, piki yan. Biglang nawala. Hindi mo nga po iwan. Ihiramin ka na. Piki yan, piki. Magkano yung euro na nandiyan dito? Huwag naman yung 100. Ayan. Ayan. 50 euros. Marami na itong mabibili, tama? Magkano balikan ngayon? 71. Magkano ito sa Pilipinas ako ito? Mga 3,000. Oh, mataas ng value, no? Itong 50 euro na to, kapag ito ay ibinaba mo sa lapat, paano ba yung halaga niya? Yes. Bo, inapak-tapakan ko yan. Yes, pare. Pare-pare, di ba? Ganon din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit na ilang ulit tayo magmadumihan dahil sa kasalanan, kahit na ilang ulit tayo magkamali, kahit na ilang ulit na meron tayong gawin isang bagay na pwede makasakit sa Diyos at sa ating kapwa, mamahalin at mamahalin niya pa rin tayo. Hindi nagbabago ang halaga natin sa Panginoon. Kasi ang kanyang pag-ibig ay unconditional. Hindi nagbabago. Kinanta ko na ito dati, di ba? At hindi magbabago ang gusto ng puso ko. Yan. Kahit na gano'n tayo magkasala, mamahalin tayo ng Panginoon. Kaya sana, tayo rin, ganun uri ng pag-ibig ang dadali natin sa ating kapwa. Mahal natin sila. Period. Walang kondisyon. Kahit na hindi nila kaya magbalik ang pagmamahal sa atin, mamahalan pa rin natin sila. Mga kapatid, ito ang misyon ng bawat isa sa atin. Hindi nyo kailangan pumasok sa kumbento para kayo ay magmisyon. Hindi nyo kailangan iwanan ang inyong mga asawa para kayo ay magmisyon. Tita Ine, gusto mo ba iwanan dito ba? Hindi, di ba? Ayun. Di ba? Hindi nyo kailangan maging singles forever para magmisyon. Kayo ay pwedeng mga misyonaryo sa inyong pamilya, sa inyong pinagtatrabahuan, dito sa community na ito, sa pamamagitan lamang ng pag-ibig. Pag-ibig na mapagpalaya, pag-ibig na walang kondisyon, pag-ibig na nakakaalam ng pinagdaraanan ng bawat isa. Ito ang misyon natin at sana hilingin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo tuparin ang misyon na ito, ang pagpapahayag ng kanyang kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Salamat. Patuloy nawa silang manalig sa iyo, O Diyos, at magtiwala sa tulong ng kawang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tumugon nawa ang mga mabubuting kabataan na tinatawag sa bukasyon ng pagpapari, pagiging religyoso at religyosa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Salubungin mo, Ama, sampo ng iyong mga anghel at iyong banal, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pangayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos namin Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo upang patuloy namin mapaglingkuran ang bawat isa ng taos-puso. May pagpapakumbaba at dalisay na pagmamahal.
Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan naming banal na pagkinabang na nagpapahiwag ng iyong pakiisa sa tanang narito ng ipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nais lang po nating pasalamatan ang ating choir, ang lahat ng mga nakasama natin ngayong hapon, ang ating mga Augustinian sisters, at lalo din po ang ating mas celebrant ng ating SB, si Father Amian Alvarez. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain din lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo at maging mga misyonaryo ng pag-ibig. Salamat sa Diyos.